Target ipatawag ng Senado ang social media giant na Meta dahil sa paglaganap ng fake news sa internet. Bukod kasi sa fact-checking platforms, responsable rin daw ito sa mga online content. Narito ang agenda report ni Hannah T. Naparant sa fact-checking organizations si Senator Rodante Marcoleta dahil sa mga kumalat na peking impormasyon online tungkol sa kanya. Una, ang post na pinilit lang daw ng senador si Witness Orly Guteza magsalita tungkol sa pagkakadawit ni na dating Speaker Martin Romualdez at Zal Vico sa pagtanggap ng kickbacks sa info projects. Pangalawa, ang circulating post na sinabi raw niyang walang kwenta ang Noche Buena. Ikatlo, ang larawang ito na nagpapakitang tila inaabutan daw siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng alak sa kabila ng pagiging INC member niya. At pang-apat, ang pag-kick out daw sa kanya sa Senado. Kumontak daw siya sa Verifiles para ma-take down ng mga ito pero hindi raw siya pinansin. Kaya't ang team niya na ang nag-effort para ma-track ang may pasimuno ng posts. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Tila hindi raw importante sa Verifiles ang nasabing posts. Pero giit ng organisasyon, trabaho lang nilang mag-classify ng posts bilang false, fake o misleading. Dapat daw, bawat isa sa publiko ay sinusuri ang lahat ng posts online bago ito i-share. Trabaho kasi yan, dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailangan, Mr. Chair, hindi ko na kailangan i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng May- paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Ang nagte-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform, hindi po yung fact-checkers. Nang tanungin ni Senator Robin Padilla kung may political biases ba sila bilang fact-checking organization, bias daw sila sa katotohanan. Hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating paraan. Ipinapanukala ngayon sa Senado na pagbawalan ang multiple accounts ng isang individual. Iuugnay daw ito sa National ID System ng bansa para wala nang magdoble ng social media account. Ang dali mag-register. Gusto nyo ako na magre-register kaagad ako dito eh. One day lapot-pot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Gusto ni SP Soto i-apela ito sa service providers ng social media platforms. Sa susunod na pagdinig, target ipatawag ang Meta para linawin ang guidelines nito tungkol sa pag-takedown ng false information online. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.